Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito na ibigay sa atin ng Panginoon and sa magandang weather po. And shout out po sa bawat isa na ngayon nasa ating online. Magandang gabi po sa ating Hatay Bishop. Magandang umaga or magandang tanghali po dyan. And sa mga kapatiran po natin na ngayon nasa ating bahay-sambahan, good evening po. Tayo po ba ay masaya sa gabing ito? Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. And this time, kung tayo pong lahat ay handa na, may I request everyone to please stand at ating pong bigkasin ang ating panawagan sa pagsamba sa aklat po ng Romans chapter 12 verse 1. Ready, read. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. And para po sa ating pahayag ng puso sa pagsamba, ating pong basahin. Ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos sa may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos sa may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya ay aking parangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Atin pong awitin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Tayo pong lahat ay manalangin. Ang manaming Diyos sa dakila sa lahat, marami pong salamat Panginoon sa pagkakataong ito na kami po ay makapagbibigay ng papuri at pagsamba Panginoon sa aming pong paglapit sa iyo Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba, kayo pong siya maglinis ng aming mga puso at isipan. Nawa po Panginoong Diyos maging katanggap-tanggap po sa iyo pong harapan ang aming pagsamba sa gabing ito. Panginoon, kayo pong siyang humawak sa aming service, sa bawat part, Panginoon, sa bawat tatayo, sa likuran ng pulpitong ito, Panginoon, nawa po makita po ang inyong pong habag at biyaya sa aming buhay, Panginoon, ang inyong pong kapangyarihan. Alisin niyo po, Panginoong Diyos, lahat po ng gawa ng kaaway. I-rebuke niyo po ito, Panginoon. Ang aming panalangin, Panginoon, fill us with the Holy Spirit. Panginoong Diyos, sa mga tutugtog sa orkestra, Panginoon, itono niyo po, Panginoong Diyos, ang puso ng bawat isa sa amin. Now, Panginoong Diyos, ibigay po namin ang pinakamainam na pagsamba para po sa inyo. And Panginoong Diyos, sa preaching ng iyong pong salita, Panginoon, gamitin niyo po, Panginoon, ang mensahero upang kami po ikausapin, upang kami mapagpala, maaralan, Panginoon, at lumago, Panginoon, patuloy para po sa inyong pong kaluwalhatian. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat. Ito po, Panginoong Diyos, ang aming sound panalangin na may panampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Amen. Please remain standing. At handa na po ba tayong papurihan ng ating Panginoon? Amen. Amen. Let us worship God through singing for our first song, To God Be the Glory. Ready now? To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened a life gate that all may go in. Praise the Lord.
the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great second verse. hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood. To every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes that moment from Jesus. Everybody on the chorus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great last verse. Hath done. Great things he hath taught us, great things he hath done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come through the Father to Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Amen po. And for our next song, let us sing Follow On. Amen. Down in the valley with my Savior I would go, where the flowers are blooming and the sweet water flow. Everywhere he leads me I would follow, follow on, walking in his footsteps till the crown be won. Follow, follow, I would follow Jesus. Anywhere, everywhere, I would follow on. Follow, follow, I would follow Jesus. Everywhere he leads me, I would follow on. Down in the valley with my Savior I would go, where the storms are sweeping and the dark waters flow. With his hands to lead me, I will never, never fear. Dangers cannot fright me if my Lord is near. Follow, follow, I would follow Jesus. Anywhere, everywhere, I would follow on. Follow, follow, I would follow Jesus. Everywhere he leads me. Last verse. Follow on. Amen. Down in the valley or upon the mountain steep, close beside my Savior would my soul ever keep. He will lead me safely in the path that he has trod, up to where they gather on the hills of everybody. I would follow Jesus. Anywhere, everywhere, I would follow on. Follow, follow, I would follow Jesus. Everywhere he leads me, I would follow on. Amen po. Tayo po'y maaari na po magsiyo po. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mapagpalang awitan. Thank you, Preacher Max again. And this time, para po sa ating prayer time, palagi po nating ipinagpe-pray. Andiyan po ang ating Atay Bishop. Makikita po natin dyan sa ating mga screen, yung ating prayer list. Una-una po dyan, ang mga ministries po ng ating Atay Bishop. Patuloy po ating pag-pray ang kanyang kalusugan, good health and protection for BFDB, and also kay Ma'am Maris, and kay Sister Sofia, and sa kanilang buong household po. Patuloy po ating suportahan ang ating Atay Bishop sa panalangin po, and also daily strength and safety and success sa kanyang mga ministries po. Ito man po international or local trips. And patuloy po na kagalingan and strength para po kay Dr. Merly Casahe. And maraming salamat din po sa mga Precious Rubies. Shoutout po sa inyo at kayo po yung nakabisita po doon po sa kay Nanay Merly Casahe po. And blessing po ang inyong pong ministry, talagang encouragement po.
And patuloy po natin pag-pray din po ang ating mga precious base. And also, healing and strength for Bishop Andaya, and physical strength for Evangelist Eddie Mesa and kay Mami Rose Marihil. Ating pong patuloy na pag-pray po sila. And yung ating mga churches and missions po, patuloy po natin pag-pray ang ating Pastor Norman and si Ma'am Jessica sa patuloy nilang pag-support sa ating gawain, sa ating ate bishop, ipag-pray din po natin po sila. And success din po ng mga ministries sa ating church po. Patuloy po ating ipag-pray ang Living Water Baptist Church, Santa Mesa, mga ministries, church leaders and workers, key people, lahat po mga volunteers po natin, ipag-pray po natin yan. Patuloy po ating suportahan at hindi po madali ang mag-lead. Kaya tayo po ay magpanalanginan at patuloy po tayo mag-encouragement po sa bawat isa. And patuloy po natin pag-pray yung mga ministry po natin, ang Saturday Children Ministry, yung mga Bible studies po natin, nandyan po ang San Jose, Igea, Road 12, Nagtahan, ang Malacanang, De Dios, GSIS, Pasig, and Taytay. Kung gusto po maging part po ng mga ministries po natin, approach nyo lang po ang ating Pastor Norman, ang ating Pastor Nolan, at maging ating Preacher Jonel po. And also, pag-pray din po natin yung mga local and international ministries po natin, churches and missions. Andyan po ang LWBC Paris, sa pangunguna po ni Pastor Nelson Cadena. Of course, yung spiritual growth po ng bawat isa, yung mga members po doon, yung mga tumatayo po doon, ipag-pray din po natin. And lagi po natin pinag-pray po yan, yung ating mga mission churches, maging sa local and sa international po. Andyan po sa Italy, kay Pastor Andy Mananon, Pastor Genesis Fermalo, ganoon din po, spiritual growth din po. And sa Living Water Baptist Mission London, kay Pastor Jabez po, patuloy po ating suportahan ang ating Pastor Jabez sa panalangin and yung results din po. Ipag-pray din po natin yan. And sa Japan naman po, LWBM, Ibaraki at sa Matsumoto, Japan, provision po para sa kanilang worship place. And kay Evangelist Robert Verba, kay Pastor Mark J, kay Preacher Sir, ganoon din po ang spiritual growth sa LWBM Canada, ipag-pray po natin yan. And possible, new outreaches po, ipag-pray po natin yan. And patuloy po natin suportahan, hindi lang po sa panalangin, maging sa financially din po, ipag-pray po din natin yan. Ang mga nangunguna po, si Pastor Eric Mariano, Pastor Jeremy Panoy, Pastor Ramon Sayang, Preacher Erwin Castro, pag-pray po natin sila. And also po, ang LWBM Muzon, provision for Mission House, sa pangunguna po yan ni Pastor Henry Olivar, spiritual growth din po para po sa kanila, and provision para po sa Olivar family, sa LWBM Tondo, sa pangunguna po ni Pastor Daniel Agasang, spiritual growth din po sa mga members, and nawa po tayo po ipatuloy na magpatuloy para po sa ating Panginoon. And sa LWBM Paranaque naman po, provision para po sa kanilang worship place, ipag-pray po natin ang ating Pastor Jonathan Iglesia, and maging yung kanyang wife po na si Ma'am Den, ipag-pray po natin sila. Sa Valenzuela naman po, LWBM Valenzuela, ganoon din po, spiritual growth. So halos lahat po, maging sa atin po, sa local church po natin, sa mga mission church po natin, spiritual growth po ang kailangan po natin ipag-pray po sa bawat isa. And sa mga kapatiran po natin, provision din po sa additional chairs daw po kay Pastor Jason sa mission church po nila. Ipag-pray din po natin yung renovation po sa LWBM Kalaka, provision din po para po sa kanila, sa mga members, and additional home Bible study. So purihin po ang Panginoon sa ating church, madami po tayong mga Bible study, and maraming salamat din po sa mga members na palaging bukas ang tahanan pagdating po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya shout out po sa inyo pong lahat, sa mga nag-lead, at sa mga family na gusto pang magkaroon ng Bible study sa kanilang tahanan, approach nyo lang po ang ating Pastor Norman, ang ating Pastor Nolan, maging ating mga preachers po. And next naman po, ipag-pray po natin yung JBL, CBC Growth, Success, and mga ministries po dyan. Of course, sa panguna din po yan ng ating Pastor Mark J. Loyola na talagang napakasipag po, kagaya po ng ating atay bishop. And pag-pray din po natin ang ating seminary, ang Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary. Pag-pray po natin yan na lahat po na mag-enroll po, kahit kayo po ay member o kahit di po kayo magpapastor, kung gusto po ma-equip ng salita ng Panginoong Diyos, welcome na welcome po kayo sa ating seminary. Amen po ba? Amen. Pag-pray din po natin yung mga kapatiran po natin abroad, yung nagaganap po doon na kumbaga war, pag-pray po natin yung safety ng ating mga kapatiran, yung kanilang spiritual growth din po, ipag-pray po natin sila.
And construction of MIBC, Monterrey's new building and facilities, provision, and pag-pray po natin, supportahan po natin yan. Diyan po kami madalas nagkakaroon po ng mentoring, kaya pag-pray po natin yan. And also po, isama po natin sa panalangin ang ating mga precious service po ulit, yung LWBC senior citizens po natin, good health, pag-iingat sa araw-araw, and blessing po talaga ang ating mga precious service po. Na sa kanilang mga age po ay talagang nagiging encouragement din po sila sa akin at maging sa bawat isa po sa atin. And nawa po, yun din po yung maging prayer po natin, na maging encouragement po tayo sa bawat isa. And safe pregnancy po kay Sister Pinky Alpuerto, kay Ma'am Noemi Olivar, yung provision din po para po sa kanila. And patuloy po ating ipag-pray ang complete recovery para po kay Ma'am Den, and healing kay Eden Segundo, kay Marisa Tuvillo, Kimberly Dungo, and kay Teresa Domingo. Pag-pray po natin sila. Kay Rolando Tan Antes from cancer. And also healing din po kay Deacon Chito from trigeminal neuralgia. Pag-pray po natin. And yung mga kapatiran po natin na may mga karamdaman po, pag-pray po natin sila. And healing for Cheryl Silverio from brain aneurysm. Healing for Warex, kay Brother Warex po sa kanyang dialysis, and provision din po sa mga medication, sa pangailangan din po. Ipag-pray din po natin yung complete recovery po kay Pastor Henry, kay Nanay Ligaya Duran, Sister Aida Amican, kay Preacher Jojo's father. Lagi po natin pinag-pray po yan. I hope tayo po ay naging familiar na po sa ating mga prayer list. At maging sa pagtulog po natin, maging sa ating personal prayer po, ipag-pray din po natin sila. And also, good health for Nanay Gloria Kabiling, Nanay Antay Vicenta, healing and strength for Sister Maan's mother, Nanay Anita and Sister Marie. Yan po, pare-pares na po ito, healing, kagalingan, provision po kay Pastor Adan Panizales, kay Joseph Lingat's heart condition, yung CKD, pag-pray po natin. And yan po, complete recovery for Ma'am Susan Permites, good health for Pastor Elmer Permites and family, and fast recovery din po and healing for Edwin Loyola, yung provision din po. And also complete recovery po kay Ate Lovely, good health for Preacher June Barbado, healing for provision, healing and provision po para po kay Pastor Kurt, and sa ating pong Bible study, kay Ate Cecilyn po, pag-pray po natin, medyo masakit daw po ang kanyang tiyan, pag-pray po natin yan. And healing din po kay David sa kanyang allergies, healing for Sister Margie Scaff, kay Baby Mateos Rashes, pag-pray po natin. And success din po ng operation para po kay Sister Marian. So dito naman po tayo sa ating mga businesses po, mga kapatiran po natin na merong businesses, patuloy po natin suportahan sa panalangin din po. Unang-una po dyan sa ating listahan ang Rayco, Jenlin and Jenner Publishing House, LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, yung Lyra, yung Team Diamond po, ipag-pray po natin sila. And RMS Transport Services, Rosemars Travels and Tours, Palimbagan Printing House, New Global Sentry Security Services, Harvest Laundry Shop. Sino po pong gustong mag-add po sa ating mga businesses po? Ipag-pray po natin yan. And also po yung planning and preparation and provision po para po sa kampo namin, sa mga kinikilos po dyan na gusto mag-support, sa mga kabataan po, nandito lang po kami, nandito lang po ang ating Pastor Norman, approach nyo lang po. At wala pong sayang kapag tayo po'y sumusuporta po sa gawain ng Panginoon. Yung mga kabataan na inyo pong sinaportahan, na nabago yung buhay, nagamit ng Panginoon, talaga nagpapatuloy po, wala pong sayang. Kaya patuloy po natin sumuporta po tayo sa gawain ng Panginoon. And dyan po ay sa kampo natin sa August 20 hanggang 22. And pag-pray niyo po kami, and nawa po maging kabalikat din po kayo. Supportahan niyo din po ang mga kabataan, ang young people, and young pro. And provision for YPs sa youth conference po sa August 31. Talagang punong-puno po yung ating kalendaryo ng gawain na ministry ng Panginoon. Kaya nawa po, supportahan din po natin yung mga maging anak natin, i-encourage natin yung mga kaibigan natin na makasama din po. Amen po ba? Amen. So purihin po ang Panginoon. So ito lang po yung nasa aking listahan. Kung meron po kayong mga prayer list, kung meron kayong mga prayer requests na gusto niyo pong masama po sa ating prayer list, andyan po si Barjov and Kurt, andyan din po si Preacher Max Sigen. Taas lang po kayo ng kamay. Ito po yung pagkakataon niyo po.
Sige po, sino po ang may mga prayer request? Okay po, si Pastor Jabez daw po. Okay, good evening po. Take lang po yung opportunity na to to thank everyone for praying for London. Just to let you know po, nakapasa po yung church to have a license. So may license na sila to sponsor me. So we're one step closer na makabalik na po ako doon anytime soon. So kagabi lang po lumabas yung result niyan. So tuwang-tuwa po talaga yung mga members na na-approve po yung license to sponsor. So the next step would be my visa. And medyo marami pang mga ilang kailangang asikasuhin pero it won't take too long, probably in a month or two. Lord willing, makabalik na po ako sa London. So please pray for us. Yun lang po. Amen po. Thank you po, Pastor Jabez. Patuloy po natin pag-pray. Yung mga process po, yung visa application po ng ating Pastor Jabez. And supportahan din po natin yung ating mission sa lugar po ng London. Sige po, sino po pong mga merong prayer request po? Si Pastor Rodel po. Pag-pray po natin na makahanap po tayo ng buyer ng Pulamban para ma-dispatch na po natin yan. Thank you po. Thank you po, Pastor Rodel. Next naman po, sino pong mga may prayer request? Si Mami Nora po. Good afternoon, Church. Pakisama po yung father ni Sister Tessa. Paki-include lang sa prayer list kasi yung father niya is stage 4, tongue cancer. Si papa niya si Rolando Tan Antes. Na lang po, paki-include sa prayer list. Thank you. Thank you po, Ma'am Nora. Meron pa po ba? Sige po, ito po ang pagkakataon po natin. Preacher Jonel. Pasama po sa prayers po yung isa po sa Bible study po natin sa San Mateo, yung stepdad po ni Sir Tim, si Peter O'Brien po, ay meron pong stroke. So, kasama po natin sa pag-pray yung recovery. Tapos, yung mami naman po ni Yuan, na Bible study din po natin. Yung po nun, yung nanay po nun, ayun, meron din pong nagka-stroke din po. So, kasama po natin sa prayers. Tapos, yung papa ko po, may polyp po na kailangan tanggalin po sa kanyang ilong. Tapos, yung niya po sa ears niya. Yung gagawin po ng doktor, hindi pa po sure kung ano po yung magiging procedure, pero pag-pray po natin. Thank you po, Preacher Jonel. Next naman po, meron pa po ba? Habol. Nanay Lita po. Magandang gabi po mga kapatid. Pakasama po sa prayer si Sister Maan. On the way po siya pauwi ng Cagayan. Cagayan sa Tuaw, nasa bus na po siya. Kasi hindi po maganda yung kalagayan ni Mami Anita, yung mother niya. Thank you po. Meron pa po ba? Bago po tayo mag-pray. And yun po, sa ating pag-pray po mamaya, i-encourage po natin ang maging yung ating mga anak po na mag-pray din po. At tayo naman po, iwasan po natin na makadistract po tayo sa mga kapatiran po natin na nagpe-pray po. And this time, sige po, manalangin na po tayo. At mamaya po, i-close ko po sa panalangin din po.
Patuloy po tayong manalangin. Manaming Diyos, dakila sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kayo po'y makalapit sa iyo, Panginoon, through prayers, lahat, Panginoon, sa opportunity and privilege, Panginoon. Sa gabing ito, ang mga heart's desire, mga panalangin, Panginoon, ay mga kapatiran, inyo pong dinggin, Panginoon, at inyo pong sagutin ang naayon po sa inyo pong kalooban. O Panginoong Diyos, kayo po'y maghintay, magtiwala, Panginoong Diyos, at manampalataya sa inyo pong pagkilos sa inyo pong mga buhay, Panginoon. Panginoong Diyos, times po namin ipanalangin aming atay Bishop sa kanyang mga ministries, Panginoon. Pagpalain niyo po siya, Panginoon. Patuloy po siyang i-encourage, patuloy na gamitin, Panginoon, sa inyo pong gawain. Bless his family, Panginoon, ang aming Ma'am Maris, Sister Sofia, Panginoon, and their household, Panginoon. Kayo pong siya mag-provide ang kanilang pangangailangan, pag-iingat sa pang-araw-araw, Panginoon. Pagpalain po sila, Panginoon. And also, Panginoong Diyos, aming church, patuloy na pagpalaan niyo, Panginoong Diyos, spiritual growth sa bawat isa, Panginoon, sa bawat members, sa mga ministries, Panginoon. Palaguin niyo po kayo, Panginoon. Gamitin, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan makikilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan ng kaaway, Panginoong Diyos. I-rebuke niyo ito palagi, Panginoon. At Panginoong Diyos, fill us with the Holy Spirit palagi, Panginoon. Panginoong Diyos, ay pinapanalangin, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na sa banig ng karamdaman, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, kayo pong aming dakilang tagapagpagaling. Hipuin niyo sila, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay. Alisin niyo po sila, Panginoon, sa karamdaman. Ano, Panginoong Diyos, sila po'y gumaling. And also, Panginoon, nangangailangan ng wisdom. Kayo po mag-provide ng wisdom sa kanilang, Panginoon, sa kanilang mga studies, works, Panginoon, sa kanilang mga examinations, sa kanilang mga decisions making, Panginoon. Kayo pong siyang patuloy na magbigay po sa kanilang karunungan. Nawa, Panginoong Diyos, ang pong buhay, ang inyong pong kalooban, ang siyang manguna, Panginoon, ang masunod sa inyong buhay, Panginoong Diyos, ang inyong pong will, Panginoon. And also, Panginoon, mga nangangailangan po ng work, Panginoon, ng mga businesses ng aming mga kapatiran, palaguin niyo po ito, Panginoon, i-provide na kanilang pangangailangan, and kayo, Panginoong Diyos, ang siyang maging sentro ng kanilang buhay, maging ang kanilang business, Panginoon, maging ang kanilang work. And also, Panginoon, ang mga mission churches, local and abroad, i-encourage niyo, Panginoong Diyos, patuloy ang aming mga missionaries, Panginoon, ang mga members po doon, Panginoon, provision sa kanilang mga workplace, Panginoon. Alam niyo po, Panginoong Diyos, ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. At alam po namin, Panginoon, malapit po kayo sa amin kapag kami po'y nanalangin, Panginoon. Alam po namin, Panginoong Diyos, kayo po'y tutugon ng naayon po sa iyong kalooban. Panginoon, sa gabing ito, anuman pong panalangin ang hindi ko nabanggit, Panginoon, alam niyo po ang heart's desire ng bawat isa sa amin. Kaya na pong bahala, Panginoon, na Panginoong Diyos, kayo patuloy na manghawakan, manalangin at kumapit sa inyo, Panginoon, ng buong pananampalataya. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat. Ito po, Panginoong Diyos, ang aming sawat panalangin na may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. So, purihin po ang Panginoon. This time, tayo pong lahat ay tumayo na po. I-welcome po natin ang bawat isa, ating awitin, ang ating welcome song, Ligaya ng Buhay. Amen. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay makamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng This time, batiin po natin ang bawat isa, kamayan, ngitian po natin. Amen. Let us sing. If you know my Savior Jesus, what a happy life it will be. If He is your Savior too. Amen. Tayo pong lahat ay umawit. Amen. If you just accept Him too, just receive Him friends today, and you'll have a happy life with Christ. Amen. Tunay na ligaya ng buhay. Amen po. Nawa, nakamayan na po natin ang bawat isa habang bumabalik po tayo sa atin pong mga kinauupuan. Tayo po ay umawit ng huling awitin. Amen. It is well with my soul. When peace like a river attendeth my way, When sorrows like sea billows roll, whatever my life
with my soul. It is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trial should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. O Lord, is the day when my faith shall be sight. The clouds may roll back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Amen po, purihin po ang Panginoon. Tayo po maaari na po magsiyo po. Makapakinig po tayo ng tanging bilang. I believe the new age is an old lie coming from the father of deceiver, the enemy of soul, is using every while to blind the eyes of even the believers. Surely time has come for us to take a stand and hold to our conviction without shame. Opposer to the faith abound on every hand, but the gospel must be fearlessly proclaimed. I believe that Jesus is the Holy Son of God. He came to earth and lived a perfect life. I believe He bled and died upon a cruel cross, and there He made the perfect sacrifice. I believe He rose again and that He lives today, and soon He's coming back to earth again.
than just a creed. This is what I believe. Jesus is the only way. This is my statement of faith. I believe the Bible is the Word of God, given to the world to show the way. No room for compromise on its trustworthiness. It's here for us to follow and obey. There are absolutes that cannot be denied, and what is true forever shall remain. To make my choice to live for Christ the crucified, the living one who is the only way. I believe that Jesus is the Holy Son of God. He came to earth and lived a perfect life. I believe He bled and died upon a cruel cross, and there He made the perfect sacrifice. I believe He rose again and that He lives today, and soon He's coming back to earth again. More than just a creed, this is what I believe. Jesus is the only way. This is my statement of faith. I believe He rose again and that He lives today, and soon He's coming back to earth again. More than just a creed, this is what I believe. Jesus is the only way. This is my statement of faith. My statement of faith. To God be the glory po. Amen po rin po ang Panginoon sa special number na ating napakinggan. Nawa po sa bawat part ng ating gawain ay nahanda na po ang ating puso pagdating po sa pinakamahalagang parte ng ating gawain. Ano po yun? Ang pangaral ng salita ng Panginoong Diyos, ang ating preaching. Kaya tawagin na po natin ang ating Pastor Norman Gatdula. Preach on! Amen. Good evening po sa ating lahat at maligayang araw po o gabi po ng pagsamba sa ating pong Panginoon. Praise God. At dinala tayo ng Panginoon dito po sa ating pong bahay-sambahan, especially huwag natin papabayaan palagi ang ating pong pananalangin. Kaya nga prayer meeting po ito at mahalaga po ang panalangin po sa ating pong mga buhay. Ang ating pong mahal na bishop ay tumawag po kanina sa akin at ang sabi po niya ay ikamusta ko daw po siya sa inyong lahat. Miss na miss niyo po ba si Bishop? Kung nanood po kayo ng Believer's Breakfast kanina po, sabi niya, miss na daw po niya tayo. Kaya, ayan, from time to time, message nyo rin po si Bishop, paramdam po natin na, alam niyo po yun, na pagbalik niya dito, ay welcome na welcome pa rin po ang ating pong senior pastor. Okay po, so, sige po, tayo na po tayong lahat. Let's all stand at ating pong basahin po ang text po natin ngayong pong gabi. By the way, congratulations po sa Living Water Baptist Mission London sa pag-approve po ng kanila pong lisensya. So, pag-pray natin patuloy ang ating pong Pastor Jabez dahil yun naman po ang susunod na proseso. I think kanina sinabi na po yun ni Pastor Jabez. Okay, Ephesians chapter 4, verse 26. Ephesians chapter 4, verses 26 and 27. Ready na po ba talaga tayo sa salita ng Diyos? Amen. Okay po. So, sige po, ating pong basahin ng sabay-sabay. Ephesians chapter 4,
verses 26 to 27. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, begin. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Let me now give you the message that I entitled, The Anger Danger. The Anger Danger. Tayo po yung manalangin. Dear Father in Heaven, gabayan niyo po kay Panginoon sa pag-aaral po namin ng inyong salita. Na Panginoon, ay ang iyong salita, Panginoon, ay mangusap po sa amin, sa aming po mga puso, at baguhin po ito, Panginoon, aming po mga buhay. Thank you for your blessings, Lord. Forgive our sins, at patuloy niyo rin po ingatan, Panginoon, po mahal na bishop, sa kanya pong patuloy na pagministeryo po doon po sa Europe, Panginoon, particularly, Panginoon, sa bansang France. At patuloy niyo pong ingatan po sila, Panginoon, sa kanila pong pagbabiyahe din po, Panginoon, at eventually, Panginoon, sa kanyang pagpunta din po sa London. Thank you for your blessings, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayong umupo. At sa mga kasama po natin sa online, again po, welcome po kayo sa Living Water Baptist Church. Kung may mga bisita po tayo, welcome po kayo sa aming pong church. Ang ating pong pinag-aaralan po, Ephesians chapter 4 verses 26 to 27. At ito po ay isang paksa na lahat po tayo ay maaaring guilty. Tama po? Maaaring isa po ito sa mga weakness ng marami po sa atin. At huwag po kayong mag-alala kasi hindi po ito pinipreach ni Pastor dahil si Pastor exempted po dito. In fact, para sa akin din po ang mensahe po na ito. Kaya kung may punto po sa mensahe po natin na medyo magiging passionate din po tayo, tatandaan niyo po, hindi po ito para sa inyo lang, kundi para rin po sa akin. Para sa atin pong lahat ang salita ng Diyos. Amen? The anger danger. Ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 26, Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Alam niyo po, ang galit po ay isang normal na response. Normal po yan na emotion po ng isang tao. Alam niyo po na lahat po tayo nagiging masaya. Tama po? Meron tayong happiness, may joy. Lahat din po tayo ay nalulungkot. May mga times na tayo po ay nalulungkot. May sadness din po tayo. May times din po na natatakot din po tayo. Ito yung mga normal na mga responses po ng isang individual. May times na iiyak tayo at meron ding times at minsan maraming times na tayo po ay nagagalit, naiinis, nanggigigil. Tama po ba? This is a normal response of a person. Anger is a normal response. But there is such a thing called justified anger. Ang sabi ng Bible, Be ye angry and sin not. May tinatawag tayong justified anger or reasonable na pagkagalit. Galit na, alam niyo po yun, hindi tayo nagkakasala. At maraming beses po ipinakita ito ng ating pong Panginoong Hesus sa Mark chapter 3 verse 5. Mark chapter 3 verse 5, And when he had looked round about on them with anger, si Jesus Christ po yan, ano po ang reason kung bakit siya nagagalit? Being grieved for the hardness of their hearts. Nakalamdam po ng galit ang ating pong Panginoong Hesus because of the hardness of hearts ng mga tao po sa paligid niya. John chapter 2 verses 15 and 16. John chapter 2 verses 15 and 16. And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep and the oxen, and poured out the changers' money, and overthrew the tables. Imagine niyo po, nagwala po yung Panginoong Hesus. Kinlens niya kasi yung templo ng Panginoon. Ano po ang reason? And said unto them that sold doves, Take these things hence, make not my Father's house an house of merchandise. Dahil sinasalaula ang templo ng Panginoon, nagalit po ang Panginoong Hesus. To the point na itinaob niya yung mga tables of merchandise. Matthew 23 verses 27 to 28. Matthew 23 verses 27 to 28. Ang sabi po ni Jesus Christ, Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness. Grabe yung mga words po, no? Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Galit po ang Panginoon sa kasalanan. At maraming beses po sa Old Testament ipinakita ng Diyos ang galit niya sa kasalanan, particularly kasalanan ng Israel. So, there's such thing as justified anger o yung galit na hindi magkakasala. At nakita po natin mismo yan sa ating pong Diyos. Pero ang gusto kong pag-aralan natin kung bakit may danger ang anger,
yung mga unchecked, yung unreasonable, and untamed anger. Again, unchecked, unreasonable, and untamed anger can be a danger. Ready na po ba tayo magsimula sa ating pong mensahe? Number 1, ang turo sa atin ng banal na salita ng Diyos ay dapat huwag tayong maging magagalitin. May danger po sa anger. Bakit po? Sumisira po kasi yan ng relasyon. Nagdanakaw po ng joy, ang galit. Ang turo po sa atin ng salita ng Diyos, slow to anger. Yan po yung number 1 po natin. Point number 1, slow to anger. Ang sabi po ng James chapter 1 verses 19 and 20. James chapter 1 verses 19 and 20. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Ang sabi po ng book of James, ang lakat daw po tayo dapat, mas mabilis sa atin yung makinig. Mas mabagal sa atin ang magsalita. At mas mabagal sa atin yung magalit. Hindi ibig sabihin na babagalan mo yung salita mo, na parang kang si Kuya Cesar, kung naabutan niyo po si Kuya Cesar, di ba? Opo, yung parang ang bagal-bagal. Hindi po yun ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Kasi po, kapag nagkakaroon tayo ng balitaktakan, kapag nagkakaroon ng mga conversation at confrontation, ano pong nakikita natin ng mga elements po sa pag-uusap? Gusto magpataasan ng boses. Gusto parang nagiging rapper eh. Lalo na sa bahay po, di ba, yung mga nanay na galit, nagiging rapper po yan, di ba? Ang bilis, parang 20 words per second ang nangyayari po. Ang sabi po ng salita ng Diyos, baka magalit sa akin yung mga nanay, no? O lahat na lang po tayo, minsan pag nagagalit po tayo, bumibilis yung ating pagsasalita at tumataas yung ating pong damdamin. Tama po? Imbis na pakinggan natin kung saan nanggagaling yung kabilang dulo, ayaw natin pakinggan, gusto natin ilabas yung lahat ng emotions natin. Yan ang danger ng anger. Ang sabi ng salita ng Diyos, be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Proverbs 14:29. He that is slow to wrath is of great understanding, but he that is hasty of spirit exalteth folly. Siyang mabagal sa galit ay na merong malaki o malawak na pangunawa. Totoo po yan eh. Kapag hindi ka agad nagagalit, naiintindihan mo kung saan nanggagaling yung frustration o yung pinagdadaanan ng kausap mo o nung kasama mo. So, dapat ang bawat mananampalataya po ay huwag maging magagalitin. O kapag ano nga lang po pag for example, naiinip tayo, ang bilis nating magalit. Ang tagal mag-go, di ba? Ang tagal ng red light, tapos gusto mo nang mag-beating the red light. May danger talaga yung anger. O kaya kung gumigit-git sa'yo yung kasama mo, di ba? Gusto mo rin, di ba? Dapat slow to anger. Kasi kapag, alam nyo yun, nilulukob tayo ng galit at mabilis tayong magalit, minsan may mga nangyayari sa buhay natin na pagsisisihan natin in the future. Dapat alam din po natin kasi, mga kapatid, ano ba yung mga triggers ng galit? Okay, ano nagtitrigger sa galit? Ito po yung mga ilan lamang po sa common po ng mga triggers po ng away o ng galit. Una po, words. Nandiyan pa po ba kayo? Isa sa trigger ng anger ay words. Sabi po ng Proverbs chapter 15 verse 1. Proverbs chapter 15 verse 1. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Alam niyo po, isa po sa mga reason kung bakit nag-aaway po ang marami pong mga mananampalataya o mabilis magalit ang isang tao, kasi po dahil po sa words. Hindi napipili yung tamang choice of words. Kaya ang sabi po ng salita ng Diyos, dapat mabagal po tayong magalit. Huwag agad magagalit. At isa sa trigger po niyan, yung words na ginagamit po natin. Katotohanan po ito eh. Minsan, di ba, may masasabi kang word. O for example, tinanong ka, maayos ang pagkakatanong. Pero yung response mo, dahil sabi natin frustrated ka or whatever pinagdadaan mo sa buhay, medyo pangit yung word na nasabi mo. Ano mangyayari pagkatapos? Di nag-away kayo. Minsan, okay naman yung usapan pero bakit nag-escalate sa isang bagay na hindi maganda? Dahil hindi naiingatan yung words. Kaya kapag tayo po,
di ba, bilang mananampalataya ay may gabay po ng salita ng Diyos, dapat maisip natin na yung words na sinasabi natin ay huwag makasakit ng kapwa po natin. Now, hindi po ako guilty dito. Guilty din po ako dito. Kasi minsan sa emotions po, nakakapagsalita din po tayo ng mga words na hindi natin napapag-isipan o sometimes hindi naman natin minimin yung mga words po na yon. And sometimes it's hard to take back words that you've already said. Kahit sa totoo naman, wala naman talaga sa puso mo, it's not even reality. Yung nasasabi mo, pero iba na yung epekto sa taong kausap mo. Nagkakalamat tuloy yung relasyon because of the words that you've just spoken. Danger ng anger po yan. Ingatan po natin na sa ating pong galit, yung words po natin, hindi natin maingatan. Dahil pwedeng magkaroon ng permanent effect yung mga words na ating pong nagagamit. Dapat alam na rin po natin yan. Huwag nating i-trigger yung ibang tao na magalit because of our words. Kaya nga nandun yung idea ng tactfulness. Ano ibig sabihin ng tactfulness? Ang kabaligtaran ng tactfulness ay tactless. Sa Tagalog, taklesa. Pag sinabing taklesa, lahat free-flowing, gustong sabihin. Walang pakialam, walang preno. Ang Kristiyano dapat may preno. Dapat alam niya, kasi pag sinabing tact, is saying the right words at the right time. Ganon dapat po ang mananampalataya. Alam dapat niyang sabihin ng isang salita sa tamang panahon, sa tamang oras. At yan po yung hinangaan ko po sa ating pong mahal na bishop. Napaka-tactful po ng ating pong mahal na bishop. Alam niyo po, sa pagpapakita po ng pagiging tactful po ng ating pong mahal na bishop, nakikita ko sa kanya yung wisdom na binibigay sa kanya ng Panginoon. Isa po sa pagkakilala ko po sa ating pong mahal na bishop, ang galing niya po sa words. Hindi dahil bolero po yung ating pong mahal na bishop, hindi dahil gumagawa-gawa ng words sa ating pong mahal na bishop, kasi po tactful po, wise po yung ating pong mahal na bishop pagdating po sa words. Nasasabi niya yung isang bagay, for example, kahit negative, nasasabi ni bishop, yung words na yon nang hindi tayo mabibigatan ng sobra, naiintindihan natin yung heart ni bishop. Yun yung gusto kong gayahin sa ating pong mahal na bishop. Lalo na sa mga counseling, sa mga rebuke, yun yung gusto kong maramdaman at magaya po sa kanya. Kaso ng katotohanan po, marami pa po akong kakainin na bigas. Kaya patuloy tayong makikinig sa ating pong mahal na bishop, di ba? Pero isa po yun sa kung paano ko nakilala yung ating mahal na bishop, napaka-tactful po. Napaka-wise po when it comes to words. At mga kapatid, para maiwasan natin yung galit, dapat alam na natin yung mga tamang words na dapat po natin sabihin. Ephesians chapter 4, verse 29. O kayo po magbasa. Ephesians chapter 4, verse 29. Ready? Begin. O, nakikinig po ba kayo sa binasa nyo po? Ang sabi doon, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Ito pong verse na to, ina-apply po natin ito sa mga kapwa nating Kristiyano. Pero ang katotohanan, hindi po natin, marami po sa atin ang hindi ina-apply ito sa sarili po nating tahanan. Even sa bahay po natin, kahit comfortable ka na sa bahay nyo po at sa mga kasama po natin, may mga feelings din po yung mga tao sa paligid po natin. Kaya nasa labas ka, nasa loob ka ng tahanan, sana ina-apply mo itong verse na ito na let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Kaya minsan, kung sino pa yung Kristiyano, nasasabihan ng mga kamag-anak natin na pagdating sa iba, ang galing-galing mo, pero pag sa akin, ganyan ka magsalita. Kaya minsan nagkakagulo sa bahay. Bakit? Kasi mas magaling sa labas, pero sa loob ng bahay, hindi ma-apply ang salita ng Diyos. Dapat po tayo po, kung na-apply natin sa labas, sa mga kaibigan natin, sa mga ka-churchmate natin, sa loob din po ng bahay, iingatan nyo din po yung mga words. Kahit mga magulang sa anak, at lalo na po yung mga anak sa magulang. Iingatan po natin ang relasyon, dahil minsan po, kadalasan po sa tahanan natin, kaya nag-aaway-away dahil sa mga words na ginagamit. Anak, hugasan mo yung mga pinggan. Wait nga eh. Di nag-away tuloy. Sasabihin mo, lagi na lang ako pinapagalitan ni mami, lagi na lang ako pinapagalitan ni daddy. Kung hindi ka nag-wait, hindi ka pagagalitan. Kung ginawa mo agad, hindi ka pagagalitan. Pero kung sinabi mo, mami, saglit lang po, tatapusin ko lang itong assignment ko. Mahal, naintindihan ka ng magulang mo. Mami, saglit lang po, kasi rank game. Hindi ka maintindihan ng magulang mo dyan.
Unang-una, kahit anong rank game mo, hindi ka yayaman diyan. Ibig ko sabihin, walang effect 'yan sa hindi ka kumikita diyan. More on ano lang 'yan. Pwede yang mag-wait. Ano bang personal benefit na nag-level up ka doon sa game na nilalaro mo? Oh, I dare you, i-delete mo yung game na 'yan. Tingnan mo, gaganda buhay mo. Minsan yan po yung reason eh. Hindi ako naiintindihan ng magulang ko. Mag-level down ako sa sa rank game ko. Kapatid, walang benefit yan sa buhay. Mas importante yung magulang mo. At mas importante yung plato na hindi mo hinuhugasan. Dahil pag hindi mo nahugasan yan, pwede kayong magkadaga, pwede kayong magkaipis, di ba? Pwede magkaroon ng bakterya. Oh. Shout out sa mga kabataan natin na masipag sa bahay. Amen? Eh, hindi ko naman sinasabi ito dahil mga tamad yung mga kabataan natin. In fact, natutuwa naman ako, di ba? Dahil masisipag naman yung mga kabataan po natin. Amen? So, kung meron lang tayong matamaan, di ba, na yung gusto kong sabihin, minsan kaya nag-aaway tayo, sabi ko nga, kadalasan kaya nag-aaway sa bahay because of the words. Ayusin po yung mga pananalita para hindi po tayo magkakainisan. Hindi po tayo mag-aaway-away. Okay. Ano po yung mga triggers ng anger or ilang mga triggers ng anger? Words. Pangalawa, wrongdoings. Natural. Kapag nagawan ka ng kasamaan, ano magiging impact sa'yo nun? Siyempre, maiinis ka, magagalit ka. Ginawan ka ng masama eh. Eh, ang Panginoon mismo galit sa kasalanan. Tama po? But again, yung galit ng Panginoon sa kasalanan, justified po yun. Now, pwede kang magalit sa gumawa sa'yo ng kasalanan. Pwede kang magalit sa gumawa sa'yo ng masama. Pero ano po ang tinuturo ng Bible? Ang tinuturo pa rin po ng Bible ay forgiveness. Pwede kang magalit. Walang pumipigil sa'yo. Pero make sure na kaya mo rin magpatawad. Bakit po? Eh lahat naman tayo nagkakasala eh. Maaring hindi mo nagawa yung ginawa niya o hindi mo nagagawa yung ginawa niya sa'yo. Pero ang katotohanan, lahat naman tayo makasalanan at lahat naman tayo pinatawad ng Panginoon. Kung ang Panginoon nagpapatawad, anong rason para hindi tayo magpatawad? Eh PNG, hindi naman ako ang Panginoon eh. Kaso, Kristiyano ka. Maintindihan ko kung yung unbeliever sasabihin na hindi naman ako ang Panginoon kaya hindi ako magpapatawad. Eh, ang isang mananampalataya, hindi mo pwedeng gamitin yan. Bakit? Eh kasi nabubuhay ka na sa Panginoon. Kaya dapat na nakikita sa atin yung Panginoon. Now, I understand. May mga relasyon na hindi na pwedeng maibalik because of continuous sin or wrongdoings. Kasama po yun sa consequences. Kasi hindi naman pwede na paulit-ulit tapos magkakatiwalaan mo pa yun. For example, ninakawan ka ng 3 beses. Sa susunod, syempre mag-iingat ka na. Tama? Yung trust nawawala talaga. Minsan na-break yung trust. Wisdom din po yung idea po no, na kung paulit-ulit naman, medyo mag-iingat ka na sa sarili mo o maiingatan mo rin sa tao. Pero hindi yun justification para tratuhin mong masama yung isang tao. Hindi justification yun para gantihan mo ang isang tao. Hindi yun justification para mag-clamor ka o mag-harbor ka ng galit sa isang tao. Magpapatawad ka, pero nandun pa rin yung idea na magiging wise ka na. Okay? So, pwedeng ang consequences is masira yung trust, medyo mabawasan yung relasyon, pero hindi magiging justification ng isang mananampalataya na dahil nagkasala sa'yo, hindi mo siya patatawarin. Ang sabi po ng salita ng Diyos, Proverbs chapter 19 verse 11. Gustong-gusto ko po itong verse po na ito. Kasi po, ako po, nung before pa po tayo i-disciple po ng ating pong mahal na bishop, isa po sa makita sa akin mapagigante, magagalitin, talagang gusto ko lagi yung parang makakaisa ako sa gumawa sa akin ng masama. Pero hindi yung nakita ko sa example po ng ating pong mahal na pastor. At yun po ang tinuro at in-improve sa akin ng salita ng Diyos na narinig ko po sa pag-mentor po ng ating pong mahal na bishop. Gustong-gusto ko po itong verse na ito at sana po basahin po natin lahat. Everybody, ready? Begin. The discretion of a man deferreth his anger, and it is his glory to pass over at ang transgression. Yung unang phrase po sa verse po na ito, pinapakita na choice natin na magalit. It is our choice to be angry. At ang sabi doon, the discretion of a man deferreth his anger, that you can choose not to be angry. Pwede mong piliin na huwag kang magalit. Ang gusto kong ipakita dito,
Minsan may mga maliliit na bagay na pwede mo namang palagpasin. May mga maliliit na bagay na pwede mo namang, di ba, ibigyan na lang sila ng chance to improve themselves. No need to be angry. At ang sabi ng second phrase ng verse po na yon, it is His glory to pass over a transgression. Glory daw po ng tao na yon kung palalagpasin niya yung pagkakamali sa kanya. Ang ganda po ng relasyon. Kapag naisip natin na ang mga mananampalataya, yung mga maliliit na bagay, huwag natin palalakihin. Yung mga malalaking bagay, huwag natin palilitin, of course, di ba? Kung malalaking bagay yan. Pero, sabi nga nila, di ba, you're minoring the major and you're majoring the minor. May ganung mga kasabihan po, di ba? Ang ganda po ng relasyon. Kung yung mga maliliit na bagay, kaya natin palagpasin sa ating pong mga buhay. Kasi minsan yung mga maliliit na bagay, yan ang gagamitin ng kaaway para masira po ang relasyon. Yung mga maliliit na bagay, pwede na natin palagpasin yan. It is your glory to pass over a transgression. At alam niyo po, even yung malalaking bagay, kung kaya mo rin palagpasin, of course, nandun yung rebuke is better than, open rebuke is better than secret love. Walang problema mag-rebuke, basta gentle natin yung itong gagawin, with love natin itong gagawin. So, pero kung kaya mo palagpasin yung mga bagay na ito, ang sabi ng Bible, it is His glory to pass over a transgression. Kaya nga huwag tayo agad magalit. Dapat mag-iisip muna tayo pag magagalit tayo. Slow to anger, yan po ang sabi po sa atin ng salita ng Diyos. Ang mga triggers po niyan, yung words, ayusin natin. Yung wrongdoings, nakaka-trigger ng galit yan, pero sana meron po tayo mapagpatawad na puso. And ano pa po, wounded ego. Isa sa nakakagalit po, di ba, yung nagkakaroon ng galit ang isang tao kapag siya ay may wounded ego. Ano pinapakita ito? Pride and jealousy. Kayabangan at pagkainggit sa kapwa. Nakita po natin ito kay Cain sa Genesis chapter 4 verse 5. Tingnan niyo po. Sabi po ng salita ng Diyos, but unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth. Galit na galit siya. And his countenance fell. Nakita natin yung inggit niya doon sa kanyang kapatid na tinanggap ng Panginoon, yung alay. Ano po ang naging impact sa kanya? Galit na galit si Cain to the point na pinatay niya si Abel. Minsan kaya ka nagagalit kasi naiinggit ka lang sa kapwa. Dahil sila ipinagpala ng Panginoon. Mali po yan, kapatid. Minsan kaya tayo nagagalit kasi gusto lang natin maging mayabang. Hindi, dapat sundin niyo ako kasi ako boss dito. Minsan kaya po tayo nagkakaroon ng ganong attitude, ay dahil lang mayabang tayo, nagmamataas tayo, o kaya naiinggit lang tayo sa kapwa. Again, ang sabi ng Bible ay dapat po swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Ang sabi ng Proverbs, he that is slow to wrath is of great understanding. Para may malawak tayong pag-uunawaan sa isa't isa, iingatan po natin yung ating pong temper. Huwag agad-agad. Tignan po natin yung words natin. Tignan po natin yung forgiving spirit natin. At tignan natin, baka mamaya naiinggit pala tayo sa kapwa natin. Tignan natin, baka mamaya nagmamalaki lang tayo sa Diyos. Kapag ang isang tao po o isang mananampalataya ay mabagal po sa paggagalit, nagpapakita po ito ng self-control and wisdom. Ang sabi po ng Proverbs 16:32, he that is slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth his spirit than he that taketh a city. Sometimes kasi, di ba, parang nakikita natin, pag strong ka, gusto mo, above ka. Pag strong ka, ikaw yung parang, alam mo yun, yung, ano tawag doon, yung malakas yung boses, parang ganun yung ibig sabihin. Pero pinapakita ng salita ng Diyos, siyang mapagpasensya is better than the mighty. Yung kaya mong pamunuan yung sarili mo, kaysa kayang kunin ang syudad. Importante po ang pagiging slow to anger para mapakita natin na kaya nating i-control yung ating pong sarili. Ecclesiastes chapter 7 verse 9. Ecclesiastes chapter 7 verse 9. Be not hasty in thy spirit to be angry, for anger resteth in the bosom of fools. Pag magagalitin, ay nagpapakita ng kamangmangan. Siyang kayang kontrolin yung kanyang temper.
ay nagpapakita ng wisdom galing sa Panginoon. Psalm 103 verse 8, at ito i-follow po natin. Ito po ang magandang pattern po natin. Psalm 103 verse 8, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. Mga kapatid, huwag po tayo mapapagod na magbigay ng chance. Sapagkat ang ating Panginoon, hindi ka binigyan ng second chance lang ng Panginoon. Kasi everyday nagkakamali po tayo. Ang Panginoon natin is not the God of second chances. He is the God of many chances. Kaya dapat tayo mismo, nagbibigay din tayo ng maraming mga pagkakataon sa mga taong nagkakasala po sa atin. Huwag mabilis magalit. Sana maintindihan po natin, di ba nalakat tayo, nagkakamali, lahat tayo pinatawad ng Panginoon at patuloy po tayong magbigay ng kapatawaran sa mga taong nagkakasala po sa atin. Ano po yung una nating point? Nandiyan pa po ba kayo? Baka galit na po kayo sa akin, ha? Okay, una pong point natin is slow to anger. Pangalawang point is swift. O sabi mo, Pastor, slow, ba't ngayon swift? Sabi mo, mabagal muna, ba't ngayon mabilis? Swift from anger. Anong ibig sabihin po nun? Ang gusto ko po ipakita sa pangalawang punto po, ay huwag tayong matagal magalit. Kasi sabi ko nga sa'yo, normal magalit. Pero huwag matagal. Ang sabi po ng ating pong main text, be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. Huwag mong hayaan na malubugan ng araw ang iyong galit o ang iyong puot. Huwag mong patatagalin ang galit mo. Kapag nag-sorry na sa'yo, patawarin mo na agad. Paano, Pastor, hindi pa siya nagsusorry? Pag hindi siya nagsorry sa'yo, pag malapit na lumubog ng araw, sabi mo, pinapatawag kita kahit di ka pa nagsusorry. Parang galit na galit no? Ang tinuturo sa atin ng Bible, walang masama magalit, pero huwag mong patatagalin. Dahil pag pinatagal mo yan, hindi na yan tinuturo ng Biblia. Be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. Kung slow to anger tayo, at kung magagalit man tayo, dapat swift lamang. Ibig sabihin, mabilis lamang yung ating pong galit. Huwag mong gagawing ugali ang pagiging magagalitin. Huwag mong gawing mukha ang galit. Alam mo yun, pag nakita ka, mukhang galit ka na agad. Dapat pag nakita tayo, mukha tayong masaya, mukha tayong mananampalataya. Amen? Huwag mong gawing mukha o pagkain o breakfast ang galit. Ang breakfast dapat natin yung believer's breakfast. Hindi galit pa lang, umaga pa lang, paggising pa lang, abolido ka na. Pag natulog ka, galit ka pa din. Parang wala nang minutong, di ba, naging maayos yung buhay mo. Lahat na lang, buong araw, galit ka. Huwag ganun po mga mananampalataya po tayo. At ito po, tatandaan niyo po, ang taong matagal sa galit, mapanakit. Ang taong mabilis sa galit, mapagmalasakit. Huwag tayong maging mapanakit. Kasi minsan kaya tayo nagagalit, may gusto tayong i-deal na problem, may gusto tayong i-deal na behavior. Pero kung tatagalan mo yung galit mo, hindi ka nagiging mapagmapalasakit o mapagmalasakit. Nagiging mapanakit ka na individual. Okay. If you stay angry for too long, makinig po kayo dito. If you stay angry for too long, there is intention to hurt. If you stay angry for too long, there is intention to harm. If you stay angry for too long, there is intention to hate. Ano po ang pagkakaiba po ng tatlo? To hurt, to harm, to hate. Kapag matagal pong magalit ang isang mananampalataya, ang intention po niya, kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, it is your choice to be angry. Choice po yan. Hindi nyo pwedeng sabihin, wala akong choice kundi magalit. Hindi po. Choice mong magalit. If you really can control yourself, you will control your emotion and your temper. At kapag matagal ang galit po ng isang mananampalataya, may intention na po yan to hurt. Ano po ibig sabihin ng hurt? To inflict physical or emotional pain. Pag matagal na masyado ang galit, pag pinatagal ang galit, ang gusto na niyan ay makasakit dun sa kapwa niya. Ang intention po niyan is to harm. Ibig sabihin, di ka lang maka-inflict ng pain, whether physical or emotional. Kasi pag galit, ano pong una pong nagiging manifestation? Di ba po, may physiological changes po yan Pag nagagalit po tayo, namumula, yung lumalaking ilong,
Okay? Minsan nga may usok pang lumalabas, di ba? Yung mata tumutulis, di ba? Oo. Tapos nakikita po natin yung kamay, tumitigas po yan, di ba? Nagiging kamao, parang ready manapak. Okay? So, nakikita po natin yung mga physiological changes sa isang tao, nagbabago po yung itsura ng isang tao. Talagang kung ang ganda-ganda po niyan, pag nagalit po yan, pumapangit po yan kasi talagang umuusok yung ilong, humahaba yung nguso, tumatalas yung, nanilisik minsan yung mata, namumula ang tenga, namumula ang itsura, at bumibilot ang kanyang kamao. Yan po ang nangyayari po dyan. Ang nagiging pwedeng pong manifestation pag matagal ang galit, pwede kang mag-inflict mismo ng physical pain. Nagkakaroon ka ng intention na, malapit ko na yung masapak. Di ba? Talagang, sasapakin ko na yan kasi lagi na lang akong lagi akong trip niyan sasapakin ko na yan. Yan po, pag matagal na po yung galit, may intention na po to take revenge. Eh syempre, kapag na-hurt mo ang isang tao, ano pong mangyayari po dyan? Magkapuproduce po yan ng harm. Yan po yung lasting damage. Nagkakaroon po ng damage ngayon talaga sa relationship. May mga words na hindi na ma-take back. May mga words na sobrang sakit, hindi na natin makalimutan. Talagang lumamat na po sa puso at sa kaluluwa ng isang mananampalataya. Di ba po? Meron pong pwedeng maging scar physically at scar emotionally. Lasting damage. At hindi lang po yun. May intention na po to be bitter. Alam niyo po yun? Yung nagkakaroon na po ng bitterness. Dahil hindi ka na makatulog sa gabi, sa kakaisip. Di ba? Parang kakantap si PNG, no? Alam mo yun, nasaktan ka, hindi ka pinapatulog niyan, di ba? Gusto mo na lang, iniisip mo, paano kaya ako makakapagigante? Paano kaya ako makakasakit din sa kanya dahil sinaktan niya ako? Alam niyo minsan, yung taong ginagagalitan natin, yung tao na yun, walang pakialam sa atin. Alam mo yun, galit na galit tayo, pero yung tao na yun, tulog na tulog. Tapos pag nakita mong tulog na tulog siya, lalo ka pang magagalit. Kaya mo matulog, na ganitong pinaparamdam mo sa akin. May mga ganun pa tayo mga drama sa buhay. Pag pinatagal mo yung galit mo, alam mo ang magiging impact niyan sa iyo, gusto mong manakit. Dahil sa sakit. Sa sakit na nararamdaman mo, gusto mong manakit. At kapag nakasakit ka na, minsan ang hirap ng bawiin. At ang nangyayari doon, nagkakaroon ng bitterness sa isa't isa. Yan ang ayaw ng Panginoon na mangyari po sa atin. Alam niyo po, yung anger po kasi level 1 po yan eh. Ang mataas po niyan is, di ba, wrath, puot. Yung bang parang makita mo pala yung anino niya, nagagalit ka na sa kanya. Nakakainis eh, may nakita ko ano yun. Nakita ko yung anino ni ganito eh. Anino pa lang, galit na galit ka na. Oo, ganun ako kagalit sa kanya. Alam ko yung anino niya. O mas matindi doon eh, naamoy ko siya. Kaya nakita mo, galit na galit. Naamoy ko, nandito yan ngayon eh. Di ba? So yung ganun po yung ibig sabihin po, no, nagkakaroon tayo ng bitterness. Ayaw po ng Panginoon na ang isang Kristiyano ay bitter. Ang gusto ng Panginoon, better ang isang Kristiyano. Be a better person and be a bigger person. Alam niyo yung katagalan ng be a bigger person? Minsan yung mga kinagagalitan natin, di ba? Maging mas malaki ka na lang sa kanila. Ibig sabihin, ikaw na lang yung maging kuya, ate, ikaw na lang yung umintindi, ikaw na lang yung umabot sa immaturities nila. Kasi minsan immaturities din po yan eh, kung ba't nag-aaway-away mga mananampalataya. So ang gawin po natin, tayo na lang po yung umabot, huwag kang maging bitter. Be a bigger Christian. Be a bigger person. Because anyway, we have a bigger God. Bigger than all our emotions, bigger than all our problems, bigger than all our, di ba, situations. Yan po ang Diyos. Minsan yung mga bagay na kinagagalit natin, ipagkatiwala mo na lang sa Panginoon. If you can't change the person, change yourself. Control your emotions. Bakit? You cannot control them. You can only control yourself. So if you stay angry for too long, yan po yung mangyayari. You will want to hurt that person, you will want to harm that person, and you will hate that person na ayaw ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. So, Pastor Norman, ibig sabihin, kung magagalit ako, dapat pala ganitong oras. Hindi po yung oras ang issue po dyan. Ang issue po dyan, huwag kang matagal magalit. So, dapat maging mapagpatawad po tayo. Okay, ano po yung una natin? Slow to anger. Pangalawa, swift from anger. And last point, nandiyan pa po ba kayo? Sin not in your anger.
Sin not in your anger. Huwag po tayong magkakasala kung tayo man po ay magagalit. At makita po natin dito, di ba, dapat huwag tayo magagalitin. At kung magalit po tayo, dapat huwag natin patagalin. At pag magagalit po tayo, huwag po tayong magkakasala. Dahil hindi po yan kalooban ng Panginoon. Kaya sabi doon, be ye angry and sin not. Ano po ang reason po niyan? Neither give place to the devil. Dahil kapag tayo po ay nagkakasala sa ating pong galit, diyan po tuwang-tuwa po si Satan. Sin not in your anger. Why? So that Satan will not gain place. Ang sabi doon, neither give place to the devil. Ang katotohanan po, dahil sa galit po natin, minsan maliit lang po na bagay, naging malaki na po sa atin, doon po nakakasingit po si Satan. Ang gusto ni Satan palagi ay guluhin po ang mga mananampalataya. Ang gusto ni Satan, guluhin ang mga pamilya. Ang gusto ni Satan, guluhin ang mga ministeryo. Ang gusto ni Satan, guluhin ang mga magkakaibigan. Ang gusto ni Satan, guluhin ang bawat isa po sa atin. Huwag po natin kakayaan na bigyan natin ng puwang si Satan sa ating pong mga buhay, sa ating pong mga pamilya, sa ating pong mga church. Don't give Satan a place. Kaya kung magagalit ka, huwag mo nga kaya makasingit si Satan. Sabi nung isa po nating youth, galit na galit siya kay Satan dahil dahil ginugulo po yung buhay niya, di ba? Kaya minula din niya si Satan, no? Tandaan nyo, alam nyo po, kapag nagagalit tayo, sometimes it feels good. Tama po? Sometimes it feels good na tayo po yung makakaisa. Pero ang katotohanan niyan, it doesn't give anything to us. Any benefit to us. Ang natutuwa po dyan, hindi ang Diyos. Ang natutuwa po si Satan. Kaya tatandaan niyo po, kung magagalit ako, makakasingit ba si Satan? Alam niyo paano hindi makasingit si Satan? Huwag ka magalit. Alam niyo paano hindi makakasingit si Satan? Huwag mong patagalin ang galit. Kasi habang pinapatagal mo yung galit mo, nagkakasala ka lalo. Habang pinapatagal mo yung galit mo, naglalagay ka ng puwang sa galit mo kung saan pwedeng makapasok si Satan. Kaya nga kung ikaw ay magagalit man, huwag mong patagalin yan. Kasi pag tumagal yan, makakasingit na dyan si Satan. Sin not in your anger, so that Satan will not gain place. Neither give place to the devil. Number 2, so that the Spirit will not grieve. Para hindi malungkot ang banal na spirito, Ephesians chapter 4. Balik sa Ephesians chapter 4. So yung text po natin ay nasa verse 26, 27. Pagdating ng 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Sana po makita po natin, ma-check po natin mabuti yung reason kung bakit tayo nagagalit. Sana makita po natin kung nagiging bitterness na po ba yan. Kasi alam niyo po, malulungkot po ang banal na spirito. You are grieving the Holy Spirit kapag gumagawa po tayo ng kasalanan. At sabi nga po, di ba, kapag tayo po ay nagalit, huwag tayong magkasala. Pero kapag nagkasala tayo sa ating pong pagiging magagalitin o pagkagalit po natin, nagigrieve po ang banal na spirito. So make sure that when you are angry, pag tayo po nagagalit, huwag po tayong magkasala para hindi po mag-grieve ang banal na spirito. Again, so that Satan will not gain place, so that the Spirit will not grieve. And last po, so that the saints will be godly. Para ang bawat isa po sa atin ay maging maka-Diyos. Maging Christ-like po ang bawat isa po sa atin. Tingnan niyo po kung saan po nanggaling po ang Ephesians chapter 4. Sa verses 1 to 3, ang sabi dyan, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long suffering. Tingnan niyo po yung mga words. Lahat po ng mga words na ginamit po dyan sa verse 2 ay connected po sa galit at relasyon. Kapag pinalagpas mo ang galit, anong pinapakita mo doon? Humility. Lowliness and meekness. Kapag pinalagpas mo yung galit mo, anong pinapakita doon? Long suffering, patience, forbearing one another. Pag pinalagpas mo yung galit mo, anong pinapakita mo doon? Love.
endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Kaya mga kapatid, marami po tayong maiiwasan na problema dito po sa church if you will just check your temper. Ito nga pong message po na ito ay bunga rin po ng pakikinig ko po ng Believer's Breakfast ni Bishop. Diba, nung nakaraan, sabi doon, the right way to talk. Diba, yung mga ganung message po ni Bishop. Kahapon po, discernment ang pinakita po ni Bishop. So, ang ganda po ng takbo ng ating pong pamilya. Ang ganda po ng takbo ng ating pong samahan, especially ministries po natin sa church, if you will just check your temper. Sometimes temper lang din ang problema po natin. Kahit gawan tayo ng di maganda ng kapwa po natin, kung meron po tayong forgiving spirit, at kung iisipin natin na may Panginoon na judge sa ating lahat, alam nyo, kaya nating iwasan po yung kasalanan po sa ating pong galit. Tatandaan nyo po, hindi po ikaw ang judge ng kapwa mo. Ang judge po natin is the Lord. He is our righteous judge and He is our final judge. Now, alam natin pag may kasalanan, syempre, di ba nakikita, nadidiscern naman natin kung talagang nagkasala ang isang tao o hindi. Pero ang tinuturo ng Bible ay huwag mawawala sa atin yung pagpapatawad. Huwag yung mawawala sa atin yung pagiging mahinahon. Isa po sa bunga ng Espiritu ay yung gentleness. Ano po yung gentleness? Pagiging mahinahon. Pagiging kalmado. Minsan kasi, dahil for example, yung may palagi nang ginagawa sa yung masama, ang magiging impact sa'yo niyan, pataas ng pataas yung emotion mo eh. Dapat laging reset, reset, reset. Hindi yung, nakakadalaw na yan sa akin ha. Tapos nung nakatatlo na sa'yo, parang kang electric fan na 1, 2, 3. Palakas ng palakas ang buga. Dapat reset ng reset ng reset. Kasi lahat tayo, di ba nagkakasala din naman po. Minsan, ang problema natin talaga, anger. And there's a danger kapag tayo ay magagalitin. So, para maging godly po tayo, ang sabi po ng verse 31 and 32, verses 31 and 32, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking. Take note, sabi ko po kanina sa inyo, yung verses 1, 2, and 3, lahat po yun ay related sa anger at relationship. You can relate that to anger and relationship. Now, tignan nyo yung mga sinabi dito. These are also related to anger in the negative aspect. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Malice dapat yan sa ating lahat, di ba? And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, had forgiven you. Sa ating po pagtatapos sa mensahe po na ito, ang magandang galit po, o maayos po na galit, ay dapat against sin. Dapat po controlled. Dapat po nagre-restore. Dapat po nag-honor sa Panginoon. At dapat po temporary. Kung yung galit mo ay hindi against sin, kung yung galit mo ay hindi mo makontrol, kung yung galit mo ay hindi nagre-restore, lalong sumisira ng relasyon, kung yung galit mo ay hindi honorable sa Panginoon, at kung yung galit mo ay matagal na, it's time for you na isuko mo na yan sa Panginoon. You are sinning against God. You are grieving the Holy Spirit. You are giving place to Satan. You are destroying the relationship of the godly people. The anger danger. Mga mananampalataya, be slow to anger. Be swift from anger. Huwag mong patatagalin yan. And sin not in your anger. Tayo po tayong lahat. Let's all stand. At sa moment po na ito, huwag na po natin patagalin. Ating pong buksan na po ang altar sa lahat po ng gustong tumugon po sa mensahe ng Panginoon. Sabi ko po sa inyo kanina, lahat po tayo makikinabang po dito kung i-apply po natin ito sa ating pong tahanan, unang-una, sa church, sa trabaho, sa ating pong school. Check your temper. Baka mamaya magagalitin ka. You're already giving place to Satan. Be angry and sin not. Do not let the sun go down upon your wrath. Neither give place to the devil. Be ye tender-hearted, forgiving one another, even for Christ's sake God had forgiven you.
Be slow to anger. Be slow to speak. Dear Father in heaven, thank you Lord sa amin pong natutunan po ngayong gabi po na ito. Lord, isa po sa madaling gawin, Panginoon, magalit po, Panginoon. Sapagkat habang nabubuhay po kami, punong-puno po ng mga imperfections ang buhay namin. It's easy to get frustrated. It's easy to get annoyed. It's easy to get angry, O God. Pero Panginoon, nawa po makita po sa amin ang inyong spirito, ang inyong example, Panginoon, na kung magagalit man kami, Panginoon, we must make sure that it still honors you. That it's not too long, O God. Nawa magkaroon kami, Panginoon, ng forgiving spirit, O Lord. May we be slow to anger. Nawa, Panginoon, kaya namin palagpasin ang mga maling nagagawa po sa amin. Nawa, Panginoon, kaya naming ma-rebuke with love ang mga taong nakakagawa sa amin ng kasalanan. Sapagkat kami, Panginoon, nagkakasala din po kami, nakakasakit din po kami. May we be slow to anger. May we be swift from anger, Lord. Huwag namin patagalin ang galit sa aming po mga puso. Huwag po kami mabuhay, Panginoon, sa bitterness, sa galit, Panginoon. Panginoon, huwag po namin mahahayaan, Panginoon, na magkasala po kami kapag kami nakakaramdam ng ganitong emosyon. Huwag po namin hayaan na kumilos po ang kaaway sa aming pong buhay. Nawa, Panginoon, lalo namin ma-preserve ang relationships dito po sa church by having a tender heart, a forgiving heart, with ears full of understanding, with words full of wisdom, O God, with love coming from our hearts na Ikaw mismo ang nagbigay. Nawa, yun po ang makita po sa amin, Panginoon, that we will always give chances to the people around us as you gave us many, many chances, Panginoon. Thank you, Lord. Ingatan niyo po kami, Panginoon, at nawa, Panginoon, i-apply po namin ang mensahe po na ito sa aming pong mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayong bumalik sa inyong mga upuan. At tayo po ay dadako na po sa ating pong pagbibigayan. Bago po tayo dumako sa ating pong tithes and offering, let me read to you ang sinasabi po ng Biblia in Acts chapter 20, verse 35. Ang sabi po ng Biblia in Acts 20:35, I have shewed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Tayo pong lahat ay umukot, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na mapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa inyong salita namin pong napakinggan. Salamat po kay Pastor Norman na inyong ginamit. And Lord, I pray na ma-apply po namin